Aminado si Dwight Ramos na kahihiyan ang matalo sa Australia ng ganong kalaking lamang. Payo naman ni Coach Cheng Gao, magpahinga muna si Justin Brownlee matapos itong hindi makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas versus Australia, at si FIBA tinalakay ang rivalry or banggaan ng Iran at Pilipinas sa second round ng Asian qualifiers ng World Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa pahayag ni Dwight Ramos, malaking kahihiyan ang dulot ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Australia. Pagkatalo kung saan sila tinambakan ng 43 points, bunga ng malamyang pagtrato ng kanyang grupo habang nananalasa ang Boomers sa bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Dwight sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Napakahirap ng larong yon, dapat may natutunan kami dyan. Tulad ng sinabi ni Coach, sa pag-abante namin, marami pa kaming makakaharap ng mga kupunang kasinlakas ng Australia. Kaya kailangan namin kumayod pa. Isa-isip ang larong yan, alalahanin ang pakiramdam ng mapahiya sa ganitong paraan, magsumika pa ng gusto at bumalik ng mas malakas. Obviously, may bigat yung sinabi ni Dwight Ramos at sa tingin natin mga playoffs, ito yung klase ng pahayag na kailangan marinig ng mga fans matapos sa mabigat na pagkatalo nila doon. Una, nang sinabi niyang napakahirap ng larong yon, dapat may matutunan kami mula rito. Tama siya dun eh. Hindi naman pwedeng matapos na lang sa isang 43-point loss yung lahat, di ba? Ang mas mahalaga ngayon mga playoffs is kung ano yung magiging adjustment na gagawin ng Gilas Pilipinas matapos makita kung saan sila tunay na nahirapan laban sa isang world-class team gaya ng Australia. Pangalawa, marami pa daw silang makakaharap ng mga kupunang kasinlakas ng Australia, di ba? Sabi ni Dwight yan. Totoo naman yan. Sa kanilang pag-usad bilang team mga ka-playoffs, hindi na magiging madali ang mga makakaharap nila dyan. Kaya kung ngayon pa lang nahirapan na silang basagin ng depensa at bilis ng Australia, kailangan talaga na mas pagbutihin nila yung execution, chemistry at decision making. Pinakamatindi para sa akin yung sinabi niya na alalahanin ang pakiramdam ng mapahiya sa ganitong paraan. Masakit man pakinggan mga playoffs. Yun yung reality. Hindi biro ang matalo ng 43 points sa international basketball. Hindi ito simpleng talo lang eh. Isa itong laro na talagang ipinakita ng Australia yung laki ng agwat ng dalawang team ng gabing yun. Pero minsan, yung ganitong klaseng pagkatalo, siya yung nagiging pinakamalaking motivation ng isang team. Kapag hindi mo naalala ang sakit ng pagkatalo mga playoffs, mahirap magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang maganda lang sa sinabi ni Dwight, hindi siya naghahanap ng masisisi. Ang mensahe niya ay simple, magtrabaho, matuto, at bumalik ng mas malakas. Yun yung mindset. Ngayon, ang hamon sa buong Gilas is patunayan sa susunod na FIBA window na may natutunan sila sa masakit na gabing yon laban sa Australia. Nagbigay naman ng pahayag si Coach Cheng Gao tungkol sa pinagdadaanan ngayon ni Justin Brownlee, hindi lang sa Gilas Pilipinas, kundi maging sa Barangay Ginebra. Matatandaang hindi na nakabilang si Brownlee sa hanay ng Gilas nang harapin ang grupo ni Coach Team, ang Australian Boomers, kung saan sila sinunog ng 43 points. At para kay Coach Cheng, panahon na para magkaroon ng mahabang pahinga si Brownlee. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ni Zeus Valdez ng Billionaire News Channel. Tao lang din siya, nasa huling bahagi na siya ng kanyang 30s eh. Ang dami na niyang dinaan ng napaka-physical na laban sa loob ng maraming taon. Natural lang na mapagod ang katawan at isip niya dahil sa lahat ng yon. Sa tingin ko, kailangan niya rin ng mahabang pahinga para tuluyan siyang makarecover. Alam niya may bigat yung sinabi ni Coach Cheng tungkol kay Justin, lalo na kung titingnan yung mga nangyari nitong nakaraang FIBA window. Una, yung sinabi niya na tao lang din siya. Paalala yun sa mga fans na kahit gaano kagaling si Brownlee, may limitasyon din ang katawan niya, di ba? Sa loob ng maraming taon kasi, halos siya yung inaasahan ng Ginebra at Gilas Pilipinas sa pinakamahalagang laban. Hindi pwedeng isipin na lagi siyang 100% sa bawat laban, di ba? Pangalawa, ang edad ni Brownlee at ang dami ng physical wars na pinagdaanan niya. Hindi lang PBA ang nilaro niya eh. Nadagdagan pa ng FIBA qualifiers, international tournaments at sunod-sunod na malalaking laban. Normal lang na sa ganitong edad, mas matagal nang mag-recover ang katawan kumpara nung mas bata pa siya dyan. Pangatlo, kitang-kita rin ang epekto nito sa Gilas eh. Laban sa New Zealand, nalimitahan si Brownlee sa 5 puntos kasi nga mahigpit yung depensa ng Tall Blacks. Pagdating naman sa Australia, hindi na siya nakapaglaro dahil sa kanyang injury at doon nakita kung gaano kahalaga ang presensya niya sa kupunan. Hindi ibig sabihin na siya lang ang dahilan ng kanilang pagkatalo, pero malinaw na malaking kawalan ng kanyang leadership, experience
at kakayahang kumalma sa opensa kapag gipitan yung laban. Sa dulo mga playoffs, ang ayon ako sa sinabi ni Coach Cheng na baka ito na yung tamang panahon para bigyan ni Brownlee ng sapat na pahinga ang kanyang katawan. Kung gusto pa siyang mapakinabangan ng Barangay Ginebra at ng Gilas sa mga darating na mahalagang torneo, mas mabuting tuluyan muna siyang gumaling kaysa pilitin siyang maglaro nang hindi pa lubusang nakaka-recover, di ba? Isang hakbang din yan para masanay ang locals na mag-step up naman sila. Nagbigay naman ng pahayag ang FIBA tungkol sa nalalapit na pagpasok ng Gilas Pilipinas sa second round kalaban ng Iran. Ayon kay FIBA, mahigpit umanong rivalry ng Iran at Gilas Pilipinas kumpara sa itinalang record ng dalawa kung saan nanalo ng 10 beses ang Iran kumpara sa dalawa ng Pilipinas. Narito ang pahayag ni FIBA. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa FIBA.basketball. Narito ang isang napaka-nakakaintrigang banggaan na magkabilang estilo ng laro habang muling nagtatapat ang matagal ng magkaribal sa Asia, ang Pilipinas at ang Iran sa second round. Ang pisikal at matinding estilo ng West Asian basketball ay haharap sa bilis at estilo ng kinikilalang pinakamalakas na koponan sa Southeast Asia. Matagal na rin mula nung huli silang magkaharap sa isang FIBA tournament. Kaya tamang-tama ang muling pagtatapat na ito. Ano ang kanilang kasaysayan? Malaki ang lamang ng Team Melli, ang Iran, na may record na 10 panalo at 2 lamang para sa Pilipinas. Ang huling panalo ng Gilas Pilipinas laban sa Iran ay noong 2015 Asia Cup or FIBA Asia Cup. Gayunman, ang huli nilang dalawang paghaharap sa 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers ay parehong naipanalo ng Iran sa dikit na score. Ipinapakita lamang nito na mas mahigpit ang kanilang rivalry kaysa sa ipinapakita ng kabuuang head-to-head record. Well, may point si FIBA sa sinabi niyang banggaan ito ng dalawang magkaibang estilo ng basketball. Kilala ang Iran sa pisikalan at lakas ng loob, di ba? Habang ang Gilas naman ay mas aasa sa bilis, ball movement at transition offense. Sigurado magiging interesante ang magiging taktika ng dalawang team. Tama rin na sinabi nila na matagal na rin hindi nakakaharap or naghaharap ang dalawang bansa sa FIBA. Ibang-iba na rin ang mukha ng dalawang team ngayon eh. Marami ng bagong players yung Gilas habang patuloy din na nagre-reload ang Iran. Kaya panibagong kabanata na naman yan ng kanilang rivalry. Totoo rin na lamang ang Iran sa kasaysayan. 10-2 yung head-to-head nila. 10 ang Iran, panalo ang Iran ng 10, 2 dito sa Gilas, Pilipinas. Pero maganda rin ipinaalala ng FIBA na kahit panalo ang Iran sa huli nilang dalawang bakbakan ng 2019 qualifiers, dikit lang ang naging pagitan doon. Ibig sabihin yan, hindi rin ganun kalayo ang agwat kapag nasa loob na ng court. So para sa akin, ito yung pagkakataon ng Gilas na baguhin ang naratibo. Hindi man sila yung paborito base sa kasaysayan, pero kung maipapakita nila ang tamang adjustments, mas magandang chemistry at mas disiplinadong laro, may tsansa silang gawing mas dikit at mas kapanapanabik yung susunod na kabanata ng kanilang rivalry laban sa Iran.